So, meron akong mga 10 piraso dito ng sayote. Kailangan muna natin siyang balatan at linisin. So, gumamit ako dito ng peeler kasi mas madali siyang balatan kung ang gamit natin ay ang peeler. And then, hiwain natin siya sa katamtamang laki. Yung laki na ginagamit natin sa tinola o kaya naman sa paglalaga ng baboy. So, ang ginawa ko dito, mga 2 o 3 hiwa lang para ayos na ayos yung size ng sayote. Pagka gagamitin mo na siya, iti-defrost mo na lang and then pwede mo na siyang gamitin sa iyong ilulutong ulam. So pagkatapos nating iwain ang ating sayote, magpakulo na tayo ng ating tubig dahil kailangan nating i-blanch yung ating gulay. Hintayin natin kumukulo ang tubig bago natin siya ilagay at pakuluan natin ng 2 hanggang 3 minuto. Tandaan po natin, hindi kailangan ng overcook or malambot na malambot. Blanch lang po siya, yung medyo cook lang. Yeah. And then, pagkatapos natin siyang pakuluan, i-drain natin siya at hanggat maaari ay maalis nating mabuti yung tubig and then i-pat dry at palamigin bago natin siya ilagay sa ating mga vacuum sealer bags. Yeah. Pag medyo tuyo na siya at wala na yung mga excess water, pwede na tayong maglagay sa ating mga vacuum sealer bags gaya ng ginagawa ko. So, yung enough, dami lang po yung dapat na ilalagay natin dun sa ating mga plastic bags. Kaya nakagawa ako ng 4 sa mga 10 sayoting ginawa ko. At mag-umpisa na tayo mag-vacuum. So, yung aking pong vacuum, yung portable vacuum lang na hindi masyadong kamahalan. So, napakadali po niyang gamitin. Yan lang po siya. At meron na tayong stock na gulay na magagamit natin during winter kung saan yung ating mga gulay na kagaya ng sayote ay off-season na po. So, ayan, meron na tayong preserved na vegetable for winter. So, 4 lang yung nagawa ko, pero pwede na yan. Pwede pa rin akong humarap ng sayote sa garden kung meron ba akong makukuha. Ayan, at pwede na natin siyang ilagay sa ating freezer. Ako, sigurado, magagamit after 2 to 3 months siguro kung hindi agad mailuluto. O, ayan, enjoy! Thank you for watching! Bye-bye!